Dear Lady Love TV, Bakit kailangang mahalin pa kita? Tunghayan natin ang ika-6 na bahagi. Hi, nakangiting bati ni Annie kay Jigs. Nagsalubong agad ang mga kilay nito nang makita siya. Ganun lagi ang reaksyon nito tuwing nakikita siya. What are you doing here? Tanong nito. I'm here to pay a visit to a new neighbor. Kumunot ang noo nito. Neighbor? I just moved here, sa 10th floor. Doon ako nakatira ngayon, so technically we're neighbors now. Halatang hindi ito makapaniwala. Are you serious? Nagangat siya ng isang kilay. Bakit naman kita bibiruin? Close ba tayo? Matagal na niyang gustong kumuha ng condo unit ngunit hindi siya makapagdesisyon kung saan siya kukuha. Nagdesisyon siya sa Sky Suites ng kumuha dahil bukod sa nalaman niyang maganda pala ang interior designs ng mga unit doon, ay doon din nakatira si Jigs. Naisip niyang mas mababantayan niya ito kung doon siya titira. Para kasing hindi sapat yung ginagawa niyang pagsunod-sunod rito. Paano kung may babae palang pumupunta sa kondo nito? Gabi-gabi upang bigyang aliw ito habang wala si Maya. Ipinangako niya sa kaibigan na bantay sarado ang nobyo nito sa kanya. Ang parte ng naipon niya sa pagtugtog ng ilang taon ang ginamit niyang pang down payment sa condo unit. Kanina lamang niyan nagawang maglipat bahay. Kulang pa siya sa kagamitan. Tanging sofa, maliit na ref at kama pa lamang ang nagagamit niya roon. Tila wala namang pakialam ang kanyang ama sa ginawa niyang paglipat. Parang ang gusto pa nitong sabihin na dapat ay noon pa niya ginawa yon. Mula na makapagtapos siya ng pag-aaral ay gusto niya yung umalis sa bahay nila. Kaya lang ay hindi siya marunong magluto. Alangan namang lagi na lamang siyang sa labas kakain. Bakit dito ka kumuha ng unit? Tila nagdududang tanong nito. Hindi niya pinansin ang tanong nito. Ginala niya ang paningin sa loob ng condo unit nito. Wow, mukhang maganda ang loob ng condo mo ha. Dire-diretso siyang pumasok sa loob. Hindi pinansin ang pang-asim ng mukha nito. Nice, aniya habang nakatingala sa carved ceiling. Nagtuloy siya sa paglalakad sa maiksing hallway papasok sa living room. Lalaking-lalaking disenyo, displays at mga kagamitan sa condo unit nito. Tell me, did you move in here in purpose? Tanong nito habang makalapit sa kanya. Alam niyang naiisip nito yon. Tinungo niya ang itim na leather couch na nakatalikod sa entryway at inalis sa katawan ng gitara bago pabagsak na umupo roon. Comfy. Tinanong kita, Annie. Kapag hindi mo pa rin ako sinagot, mapipilitan akong palabisin ka. Ani to sa maotoridad na tono. Nilingon niya ito at ipinatong ang mga braso sa headrest ng couch. Tumaas ang isang kilay niya. Kung mapapalabas mo ako. She smiled playfully. Lalong lumarawan ang pagkairita sa mukha nito. Ano bang ginagawa mo rito? Huwag mo sabihing pati pagkain ko gusto mong bantayan. Lumipad ang tingin niya sa maliit na dining table malapit sa kitchen. May nakahandang pagkain doon, kaya tumayo siya. Tamang-tama. Hindi pa ako nagdi-dinner dahil wala pa akong kitchen tools. Lumapit siya sa table at kaagad na dinampot ang mga kubyertos. Oh, that's mine. Dinedma niya at nagsimula ng kumain. Shit, sambit nito pagkatapos inagpakawala ng isang marahas na hininga. Dihim siyang napangiti. Why? She loved seeing him mad, dazed and horrified. His reactions amused her. Hindi niya alam kung magpipigil lang siyang patulan siya dahil totoong gentleman ito, gaya ng ipinagpipilitan ni Maya sa kanya, o dahil best friend siya ng nobya nito kaya napipilitan itong pagpasensyahan siya. Alam niyang kahit ganoon ang reaksyon nito ay harmless ito. Fine, enjoy your meal, sarkastikong sabi nito. Thanks, sinundan niya ito ng tingin nang tunguhin ito ang kusina at magbukas ng refrigerator. Mukhang magluluto uli ito ng ulam nito. In fairness, masarap yung ulam mo. Nabanggit nga sa akin ni Maya na marunong magluto si Jigs. Thank you very much, sarkastikong sabi nito. I'd love to eat your cooking every day, aniya habang umunguya. Nang tingnan niya ito ay nagtatagis sa mga ngipin nito. Oh, please don't. Ngumiti lang siya at pinagpatuloy ang pagkain. Nang ubos na ang pagkain sa plato niya, ay saka lamang ito lumabas mula sa kusina at naghanda ng pagkain nito sa mesa. Mukhang masarap din yan, aniya habang nakatingin sa ulam nito. Don't you dare. Matigas na babala nito sa iniharap ang mga kamay sa plato.
Anong akala mo sa akin? Patay gutom? Iyong-iyo na yan. I'm full. Lumiyad siya sa pagkakaupo sa silya at saka hinimas ang tiyan. Kapag kuwan ay dinampot nito ang baso nito at tubig at uminom doon. Now tell me, why did you move to this building? Tanong nito maya-maya. Kumuha ito ng ulam at sumubo ng pagkain. Well, alam kong alam mo yung sagot sa tanong mo. Gusto kong bantayan ka in every way possible. Kaya kahit sa sarili mong bahay, gwardyado ka. Nabilaukan ito sa narinig. Dinampot nito ang baso at uminom ng tubig. Kapag kuwan ay nanlaki ang mga matang, tiningnan siya nito. What? Kumuha ka ng unit dito para lang mabantayan ako hanggang dito? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Jigs kay Annie. Am I brilliant or doing that or what? Kasi naisip ko, baliwala yung pagsunod-sunod ko sa'yo. Kung sa sarili mong lungga ay wala akong access. Paano kung may dinadala ka palang babae dito o may pumupunta rito sa bahay mo para bigyan ka ng aliw? Ipinangako ko kay Maya na babantayan kita at ayoko masira yung trabaho ko sa'yo. Gusto ko palagi kitang nakikita. Pantay sarado ka sa akin 24/7. Kaya dito na ako sa building na to titira para wala kang ligtas sa akin. For a moment, ang akala ni Annie ay nahirapan nito at nahipa ng hangin at naestatwa. Tigagal ito sa sinabi niya. So, every night, I'll be paying you a visit to check on you. Mas maganda kung dito na rin ako mag-dinner since wala naman akong gas stove at hindi pa rin ako marunong magluto. I'll keep you company until you fall asleep. Are you kidding? Nandidilat na sikmat nito. Mukha ba ako nagbibiro? No way. Huwag mo sabihing sinabi rin niya ni Maya para gawin mo. Naninigas sa mga pangwika nito. Hindi, sariling diskarte ko to. Pero alam ko magugustuhan niya to. You're crazy. Hindi ka pa nagkasya sa pagsunod-sunod sa akin na parang isang stalker at gusto mo pati sarili kong bahay ay bantayan mo ako. You are invading my privacy. Well, sorry. I'm just doing my job. Cool na sabi niya. Kumuha siya ng isang saging at kinagatan yun pagkatapos balatan. Umiling-iling ito habang naninigas na rin ang mga panga. Hindi ko papayagan yung gusto mong mangyari. Naiintindihan mo ba? Hindi ka na uli makakapasok dito. Siguro kaya ayaw mo kong pabisitahin dito dahil may babae kang dinadala rito ano? Pinagtataksilan mo nga si Maya. Wala akong dinadalang babae rito. Walang basihan yung mga sinasabi mo. Kung talagang wala, bakit ayaw mong papuntahin dito? Ang isang tulad ko para bantayan ka. Because it's freaking weird. You are overdoing your job. I am entitled to my privacy. This is my way of doing my job. Ganito ako magtrabaho, polido. And it's not as if habang buhay kong gagawin to. No, habang wala lang si Maya. So, isa pa, don't you want to know me better as your girlfriend's best friend? Malay mo maging close din tayo. Pang-aasar niya rito. I don't want to be friends with you. You freak me out. Why you can't handle me? Nang mang-aasar na tanong nito. I surely can. I just don't want to be with you. Tandang-tanda ko pa yung mga ginawa mo sa akin noon. You are crazy. So, takot ka sa akin? Hindi ako natatakot sa'yo. Ikaw ang bigla na lang nag-drop out sa school noon para iwasan yung ganti ko. Hindi ako nag-drop out para iwasan yung ganti mo. Nag-drop out ako dahil inilipat ako ng dad ko sa ibang university against my will. Whatever. Hindi ako papayag na pati sa buhay ko at sa bahay ko ibabantayan mo ako. Tapos, now get out of my pad. Tumayo siya at umikot sa likuran nito. Umakto siyang nag-iisip. Ano kaya kung tawagan ko si Maya ngayon at sabihin ko may babae kang iniuwi sa kondo mo? Ano sa tingin mo yung magiging reaksyon niya? Tumayo ito at hinarap siya. Nagngangalit ang mga bagang nito. You won't do that. Alam mong kayang-kaya kong gawin yon. Walang takot na sabi niya. Susubukan mo lang gawin yon. Nagbanta ang tingin niyang ibinigay sa kanya. Tinatakot mo ba ako? Alam mong hindi na ako madaling sindakin. Sabihin mo kay Maya ang kalokohan mo. I'm sure hindi rin papayag na pati sa bahay ko ay bulabugin mo ako. Iyon ay kung makokontak mo siya. Nagkaroon kayo ng agreement, di ba? Hindi muna kayo mag-uusap habang magkalayo kayo. Naniningkit ang mga mata niya. Ikaw ang nagbibigay sa kanya ng idea na yan. Of course not. Siya ang nakaisip noon.
Pag-uwi niya, sasabihin ko yung pananakot mo sa akin. Ang pagpaplano mo ng kasinungalingan para sirain ako. For sure, kahit best friend ka pa niya, hindi niya ito tolerate yung mga kalokohan mo. You're wrong. Maya tolerates me more than anyone in this world. Alam niya yung likaw ng bituka ko. Alam niya yung mga kalokohan ko at ni minsan hindi niya ako pinigilan sa mga ginagawa ko. Not that she doesn't care about me. Alam lang niya na ganito talaga ako. Sinabi mo naman na mas papaboran ka niya kaysa sa akin? Surely, mas matagal kami magkasama kaysa sa inyo. Maya trust me a lot. Bukod sa parents niya, ako ang isang taong pinagkakatiwalaan niya. Kaya kung sasabihin ko sa kanya na nahuli kitang ng bababae, maniniwala siya. And believe me, kapag nangyari yon, tapos ang relasyon niyo. You are whacked out. Magagawa mo yun sa sarili mong kaibigan? Kaya mo siyang saktan? Well, knowing your type, sasaktan mo rin naman siya balang araw, di ba? Kaya mas mabuting hanggang maaga at hindi pa siya hulog na hulog sa'yo matapos na yung relasyon nyo. You are downright crazy. Sasabihin ko ng lahat kay Maya. She's snorted. Kung maniniwala siya sa'yo. Kaya nga na yung sabi ko, mas may tiwala siya sa akin kesa sa'yo. Kaya nga siya nagawang magpabantay sa'yo, di ba? Huminga siya ng malalim at sumeryoso. Hindi ito para sa akin, Jigs. Para kay Maya ang ginagawa kong ito. Seryoso ako sa binitawan kong salita sa kanya. You saw me stalking you, right? Talagang sineryoso ko yung trabaho ko na bantayan ka. Gagawin ko ang lahat para mapangalagaan yung kaibigan ko. Na-experience mo nun kung ano yung kaya kong gawin para sa kaibigan ko, diba? Sa kahit na anong kapahamakan, kahit mapahamak pa ako. Gagawin ko pa rin para sa kanya. Sabihin mo ng OA ako pero hindi ako papayag na may magrabyado sa mga taong mahal ko. Ayoko nang mangyari uli ang nangyari kay Maya nung sinaktan siya ni Arnold. It took more than 2 years before she learned to trust a man again. Halos magkapareho ang sina Joyce at Maya in terms of dealing with a broken heart. Mahina siya sa mga pagsubok, kaya lagi ako nandito para alalayan siya at siguruhin na walang taong mananakit sa kanya. Iyon ang naging papel ko sa kanya mula noong unang araw na magkakilala kami. Nagkamali ako na maging easy ako kay Arnold. Dahil akala ko mahal na mahal talaga niya si Maya. Pero hindi pala. Kaya ang sabi ko sa sarili ko kapag nagmahal ulit si Maya, sisiguruhin ko nang hindi siya sasaktan ng lalaking yon. Kaya ginagawa ko ito ngayon. Napuna niyang lumambot ng konti ang ekspresyon ng mukha nito. I may be a lot of things, but I am a true friend. Ang lahat ng aagrabyado at kakalaban sa mga kaibigan ko, aagrabyaduhin at kakalabanin ko rin. Wala itong sinabi. Bumuntong hininga lang ito. Nahuhulaan niyang kahit paano ay nakuha nito yung point niya. Kaya sige na, pumayag ka nang bisitahin kita rito gabi-gabi. I promise, I'll be good. Are you serious about that? Oo naman, hindi ka ba naniniwala na mabait ako? I may appear too harsh pero hindi ako masamang tao. Sa tingin mo ba magiging best friend ako ni Maya kung bad ako? Huwag mo akong laging gagalitin at magkakasundo tayo. Pangumbinsin niya rito. Tila nag-isip ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagpakawala ito ng marahas na hininga. Kinikis-kis ng mga igi ni Jigs ang hinugasan niyang mga pinggan. Gigil na gigil siya sa sitwasyon. Hindi siya makapaniwalang naroon si Annie sa bachelor's pad niya. Nilingon niya ito at sinilip mula sa kitchen counter. Mukhang at home ito na nakaupo sa kanyang couch at ngumangawa ng mga chips habang nanunood ng TV na may napakalakas na volume. Pinaghahampas pa nito ang couch sa kakatawa sa palabas. Bumuntong hininga siya at itinuloy ang ginagawa. Bakit ito pa ang naging best friend ni Maya? Maya-maya ay tumunog yung landline telephone. Napalingon siya sa gawin ng sala. Nakita niya si Annie na tumingin sa telepono. Bago pa siya makalabas sa kusina, inadampot na nito ang telepono. Uminit na naman yung ulo niya. Pati phone calls niya ay pinapakialaman nito. Pinandilatan niya ito. Hindi ito nag-hello. Sa tumawag na siyang ipinagpasalamat niya ng lihim. Iniabot nito sa kanyang auditibo. Marahil ay hindi babae yung caller kaya hindi ito nagka-interes sa tawag. Lumapit siya at tinanggap iyon. Hello? Pare, si Shax to. Tinatawagan kita sa cellphone ah. I think I left it on my bed. Hindi ko marinig dahil ang ingay ng TV dito. Parinig niya kay Annie pero mukhang dead ma ito.
Bakit ka tumawag? Pare, alam mo kung ano yung iniuungot ko sa'yo, di ba? Sabihin mo na sa akin kung saan ko makikita si Annie. Napatingin siya kay Annie na nakatutok lang sa TV screen. Ang kulit mo. Sinabi ng napatigil siya. Noon ay hindi niya alam kung saan nakatira si Annie. Hindi rin niya alam kung saang mga bars tumutugtog ang bands nito. Ngunit ngayon ay alam niya na kung saan nakatira ito. Bigla siyang may naisip. Kilala niya si Chucks kapag type na type nito ang isang babae. Makulit ito at maraming alam na diskarte. Kung dedeskartehan nito si Annie, malamang na mabibisit ang huli sa kaibigan niya. Hindi kasi nito gusto si Chucks. Napangiti siya. Bakit nga ba hindi niya gamitin si Chucks para buwisitin ito? Total, ay tila willing naman si Chucks na tanggapin ang kalupitan ng babae. Para naman madistract ng konti ang bantay niya at nang hindi nakatutok sa kanya ng buong atensyon nito. Pare naman, sige na, sabihin mo na, I want to see her again. Wika ni Chucks mula sa kabilang linya. Sige, aalamin ko para sa'yo. Tatawagan na lamang kita. Thanks man. By the way, kailan ulit tayo mag-motocross? Namimiss ko na yung dirt road at saka tumigil ito. Napatingin siya kay Annie na humahagalpak ng tawa. Ano yun? Parang tawa ng babae yun Ani Chucks. Sa TV yun. Palusot niya. Hindi niya gustong malaman ng kaibigan na naroon si Annie at binabantayan na tila preso. Jigs, pahingi pa ako ng chips ha. Malakas na sabi ni Annie na tumayo upang tumungo sa kusina. Sa TV din yung nag-mention ng pangalan mo? Halatang nagdududa na tanong ni Chucks. Napailing siya. Kahit kailan pahamak ang babaeng to. Ikaw pare ha, kunwari ka pang sasanto-santo, yun pala, may tinatago kang chicks dyan sa pad mo. Isusumbong kita kay Annie para isumbong kanya kay Maya. Back off, Chucks. Ibababa ko na to.